Sayang. Sayang talaga. Napapapadyak pa ako habang tinititigan ng spaghetti na niluto nito. Walang makikinabang ng pagkain dahil kahit sa bunso ay tiyak na hindi iyon titikman. Sorry na, ipagluluto na lang kita ulit. Sinulyapan ko si Ginoong Rafael. Isang malaking kasalanan sa tulad naming may simpleng buhay lang ang magsayang ng pagkain. Ngunit sa sobrang anghang ng pagkain na iniluto niya ay tiyak na sa tapunan ang tungo ng isang kalderong spaghetti. Nakapanghihinayang lang talaga, Ginoong Rafael. Reklamo ko na bumuntong hininga pa. It's fine. Mura lang naman iyan. Bibili na lang tayo ulit pababa natin ng syudad. Sa sinabi nitong iyon ay tumanim sa aking isipan ang pangako nito. Nang makaipon kami ng paninda na ibebenta sa mga suki sa palengke, agad kaming bumaba ng bayan. Kasama namin si Bunsoy dahil bigla akong nahabag sa kanya kanina nang makitang nakatanghod ito sa tarangkahan. Gamit ang bakanteng basket ay inilagay ko siya doon at isinukbit ko sa akin likuran. Malakas ang Ginoong kasama ko. Nakaya nitong buhatin ang malaking basket kung saan punong-puno ng laman. Madalas na ako lang ang nagpapasan kaya alam ko kung gaano iyon kahirap. Kayang-kaya ko naman iyon. Nasanay na ako sa tuwing bumababa ay ganoon palagi karami ang buhat. Kaya mo pa? Nagpapahinga kami sa tabi ng sapa na nadaanan namin. Hingal na hingal ang lalaki na ngumiti sa akin. Ayaw ba ng Ginoong ito na makita ko na pagod na siya? Hingal na hingal at basang-basa na ito ng pawis. Mabuti na lang pala at nagdala ko ng pamalit namin dalawa. Kaya ko pa, Rachel. Ikaw ba? Gusto mo bang ako na ang bumuhat kay Bunsoy? Tanong nito na bahagyang nag-inat. Hindi na, Ginoong Rafael. Ayos lang naman kami ni Bunsoy. Saka habang naglalakad kami, binibilinan ko siya. Tulad ng? Takang tanong nito. Na hindi siya dapat makulit sa bayan kapag nakarating na tayo roon. Tiyak na masasaktan din siya kapag nakita niya mga kalahi niya na nakasabit sa palengke mamaya. Naisip ko ngang isaklob sa kanya itong gamit kong pandong mamaya upang hindi siya matakot at makadama ng kaba. Sinabi ko din sa kanya na nandito lang ako para sa kanya. Ang kapatid niyang tunay na mahal siya. Bumungis-ngis si Ginoong Rafael at tumango-tango. Ako na magbubuhat sa kanya. Hindi ko siya pababayaan. Nais mo bang magpalit tayo ng buhat? Ikaw kay Bunsoy at ako sa ilalako natin paninda? Natigilan nito at mabilis na umiling. Ikaw na nga lang bumuhat sa bansot na iyan. Ako nang bahala dito sa mga paninda mo. Nang muli kaming nagpatuloy sa paglalakad ay wala pa rin naman akong narinig na reklamo sa Ginoo. Wari ngang madali lang dito ang magbuhat ng ganoon. Sa bagay napakatigas ng katawan nito. Daig pa ang nililok upang maging hugis perpekto. Tulad sa mga magazine na iniuuwi ni Nanang noon. Narating namin ang kalsadang bato. Hindi na mahirapan lumakad. Patag na kasi at walang bato na katulad sa binabaybay namin daan kanina. Nag-iingay ang kapatid kong si Bunsoy. Waring nakadama ito ng galak dahil iba na ang lugar na kinaroroonan nito. Huwag kang pasaway, Bunsoy. Baka gawin kang lechon dito. Naaliw na ani ni Ginoong Rafael. Huminto ako sa paglalakad dahilan para takanting na ako ng lalaki. Ano sabi mo, Ginoo? May posibilidad ba ang sinabi mo? Dapat pala iniwan ko na lang si Bunsoy sa aming bahay. Nagbibiro lang ako. Halika na para makabalik agad tayo sa bundok. Bunsoy, manatili ka lang na nakakupli. Ang lugar na ito'y lugar kung saan tayo dapat na mag-ingat, mahal kong baboy. Narinig ko na naman tumawa si Ginoong Rafael. Waring aliw na aliw ito pero pinipigil lang ang sarili na ipahalata. Narating namin ang Malaya Market kung saan ibinabagsak ang mga naani kong mga gulay. Marami na agad tao. Rachel, ang magandang dalaga sa bundok nagpili. Bungad ni Mang Julio na may nakaipit na pera sa pagitan ng mga daliri niya. Waring ipinapaypay pa nito iyon. Mang Julio, ani ko. Agad na humawak si Ginoong Rafael sa aking braso na pinipigilan akong humakbang pa. Basang-basa ito ng pawis at bahagyang hinihingal ngunit lutang na lutang ang anyo na lalaki sa lahat ng tao sa lugar na ito. Takang tiningnan ko si Ginoong Rafael. Seryosong-seryoso ekspresyon ng mukha nito. Mukhang hindi ito magagawang pasayahin ng mga naiisip kong biro. Ano nangyari sa Ginoo? Ginoo! Pukaw ko sa kanyang atensyon. Naglalaro ang galit at inis sa maamo nitong mukha. Ang mata nito ay waring galit na galit kay Mang Julio. Napasingap ako na maalala ang naikwento ko sa Ginoo. Galit pa ito dahil sa ginawa ni Mang Julio sa akin. May boyfriend ka na? Bata, nakadali ka ng Diyosa sa bundok. Masarap ba itong batang ito? Ani ni Mang Julio. Ako ba yung batang tinutukoy nito? Masarap ba ako? Ginoo, hindi ako pagkain.
Mabilis na ani ko na nakadama ng takot. Baka akala nila ay tulad ako ni Bunsoy. Ang mga kalahi ni Bunsoy dito sa kapatagan ay kinakain nila. Bastos ka! Napatingin ako kay Mang Julio na agad na nagtaas ng kamay habang nakatitig kay Ginoong Rafael. Kalma, bata. Ako'y nagsasabi lang naman ng totoo. Itong batang ito'y natikman ko. Napatili ako sa labis na pagkabigla. Malakas kasing sinuntok ng lalaki ang matandang malakaan tiyan. Ginoo! Ani ko na labis na nabigla. Ayoko ng ganitong karahasan. Natatakot ako. Napansin ata nito ang naging reaksyon ko kaya naman kinabig ako nito at niyakap. Ginoong Rafael, bakit ka galit? Ani ko. Isang sipak lang iyon. Buhay pa naman siya. Tara na. Gago ka! Sigaw ni Mang Julio. What did you say? Masungit na ani Ginoong Rafael. Parang natakot si Mang Julio sa Ingles ng binata. Parang ako kapag nauubos na yung baon kong Ingles sa tuwing nagsasalita ng ganoon ang lalaki. I said, gago you! Biglang nakabawi na ani ng matanda. Hoy Julio, umalik ka na nga sa pwesto. Gumagawa ka naman ng gulo. Singit ng isang tendera sa lalaki. Lumapit pa ito at tinawakan sa tenga ang matanda sa kahinila. Tara na, magtinda na tayo. Nangako ako sa'yo nakakain tayo sa Jollibee. Halika na. Yaya ni Ginoong Rafael. Biglang naglaho yung takot ko. Magic word ba ang Jollibee? Mabilis naming naibenta ang mga naani nito. May pera ko sa wallet ko at yun ang bala kong gamitin mamaya sa Jollibee. Wag lang sanang magtatanong si Rachel kung anong ingredients ng spaghetti na kakainin namin mamaya dahil ayokong magsinungaling sa kanya. Halata sa kilos nito na excited siya. Mamaya na tayo mamili ng iakyat natin sa bundok. Kakain muna tayo. Ginoong Rafael, papapasukin ba nila si Bunsoy sa loob? Worried na tanong nito sa akin. Natigilan ako lalo't hindi ko naalala na kasama pala namin ang alaga nito. Hindi ko alam, pero pwede naman tayong pumasok sa labas. Ayun no, turo ko sa hanay ng mga mesa. Mahusay. Pumalakpak pa ito. Dito ka lang muna, o-order ako sa loob. Masunuring tumango ito. Inayos muna sa upuan ng mga dala namin. Pasulyap-sulyap ako kay Rachel lalo't sa ganda ng dalaga. Alam kong maraming atensyon na makukuha nito. Nakita ko ang isang lalaki na lumapit dito. May hawak itong camera at kinausap si Rachel. Mabilis lang akong umorder. Naroroon pa rin ang lalaki. Ito na po sir. Dinampot ko agad ang tray saka lumabas at tinungo si Rachel. Rachel! Tawag ko dito. Nakita ko nag-peace nito na waring nagpo-post. Maraming salamat po. Yumukod pa ang lalaki sabay alis. Saka lang bumaling ang tingin ni Rachel sa akin. Who the hell's that? Salubong ang kilay na tanong ko rito. Inilapag ko ang tray sa table. Siya daw ay isang maniniyot. Masayang ani to. Mabuti na lang at nakuha ko pang umupo para kasing nanlambot ang tuhod ko. What? Kulang na lang magdikit ang kilay ko. Maniniyot? Yun ang sabi niya. Siya daw ay kumukuha ng mga larawan. A photographer? Yun lang naman ang possible meaning base sa paliwanag nito. Yun nga, hindi ko lang natandaan dahil Ingles. Hindi ko alam kapag salitang Ingles ay wari ako nakakalimot. Yun nga, photo opera daw siya. Photographer. Ulit ko dito. Binigyan diin ang salita upang mabigkas nito ng tama. Photographer. Ngiting-ngiti na bigkas nito. Very good. Tinap ko ang ulo nito, saka bahagyang ginulo ang buhok nito. Tara, kain na tayo. Wow, mukhang masarap. Galak na ani ito. Masarap yan. Itong spaghetti, itong burger, fries, and Coke float. Nagagalak ako, Ginoong Rafael. Masaya akong malaman yan. Sige na, tikman mo na. Maluha-luha pa si Rachel nang damputin nito ang burger saka iyon kinagat. Masarap? Tanong ko dito. Masarap, Ginoo. Sana'y makatikim ulit ako nito. Tikman mo din ang spaghetti. Walang makatatalo sa sarap ng spaghetti nila. Hindi tulad sa yung spaghetti, Ginoo. Automatic na napasimangot ako na ipaalala nito ang katangahang nagawa ko. Bakit nga ba hindi man lang ako nagtaka at nagtanong? Kumain ka na nga lang? Parang mas masarap pa itong panoorin habang masayang-masaya at maganang-magana itong kumain. Siguro'y kailangan ko na rin mag-franchise para kahit na hindi na kami umuwi, basta makita ko lang ito ng hobby sa ganitong bagay ay okay na. Parang sasabog ang aking tiyan.
Hinimas pa nito ang tiyan na busog na busog. Pahinga lang tayo saglit saka tayo mamamalengke. Mabuti pa nga, Ginoong Rafael. Sa tingin ko'y masarap din munang matulog. Akmang hihiga ito sa upuan nang mabilis ko siyang awatin. Huwag na pala tayo magpahinga. Halika na at mamili na tayo. Mabilis ko siyang inalalayan. Paano kung matulog nga ito? Magigilty akong gisingin siya. Anong oras pa kami makakabalik sa bundok nito? Una naming tinungo ang bilihan ng kape at asukal. Parang nakalista na sa isip ni Rachel ang lahat ng kailangan niya. Mahusay din ito sa math. Mabilis magbilang at magkwenta ng pinamili. May kulang pa ba? Tanong ko dito. Palingalinga kasi ito. Ayun, masayang turo nito sa bilihan ng mantika. Ginoo, bumili tayo noon upang hindi ka na magkamali. Bakit ba kailangan po ulit-ulit ito ipaalala ang kapalpakan ko? Damn it. Bulong ko na sumunod dito. 35 isang bote. Ito po. Nagabot ng 50 pesos si Rachel. Ineng, kulang. Nang iladlad ng ginang ang pera ay 20 na lang iyon. Hala, magic. Buti na lang napigil ko ang matawa. Anong magic ka dyan? Kulang pa ng 15? Masungit na ani ng ginang. Pero ate, 50 po yung ibinigay ko sa inyo. Ako'y tiyak sa iniabot ko. So ano gusto mo iparating? Dinadaya kita? 20 nga lang ibinigay mo. Ganun ba kapag taong bundok? Tatanga-tanga? Miss, nakita ko yung ibinigay niya. 50 iyon. Tingnan mo sa kanang bulsa mo. Nakasimangot na ani ko. Nakita ko rin yun. Segunda ni Rachel. Ngiti-ngiti pa ito. Ang galing na magic mo, ate. Napasimangot ang ginang sabay walkout. Ang nagbigay na ng sukli ay ang kahalili nito. Magic? Tanong ko kay Rachel. Paalis na kami sa pwestong iyon. Mahusay mag-magic ang aking ama. Madalas naririnig ko si Nanang na minamagic na naman daw ni Tatang ang kanyang panty. Di ko alam kung paano yun pero siguro bihira lang ang may magic. Halika na nga. Inakbayan ko ito. Walang reklamo ang sukbit nitong baboy. Mukhang nakinig nga kay Rachel at nagpakabait ito. Palabas na kami sa palengke. Marami talaga ang nakukuhang atensyon ni Rachel. Pero dahil kasama ako nito'y kusa ding inaalis na mga ito ang tingin sa kanya. Ginoong Rafael, maraming salamat ha sa pagsama. Tinatawid na namin ang sapa at kahit pagod na ako'y nakuha ko pa rin ngumiti rito. Kasi pansin kong pagod na rin si Rachel pero kaya pa rin niyang ngumiti. Palagi mo na akong kasama. Ngunit umiling ito. Hindi naman pwedeng sa lahat ng oras. Mananatili ako sa tabi mo. Seryosong ani ko rito pero naging malungkot ang ekspresyon ng mukha nito. Sinabi din nila yan pero iniwan din naman nila ako. Mahina lang iyon, parang sa sarili lang nito sinabi. Nang sabihin kong ulitin niya ang sinabi niya ay ngumiti na lang ito ulit at pinasaya ang ekspresyon ng mukha nito. Weird. Tahimik ka na naman. Pukaw ni Ginoong Rafael sa akin. Umupo ito sa papag ko saan nakaupo din ako. Iniisip ko lang, kaya mo ba talagang manatili dito? Kaya ko, Rachel. Ginagap nito ang aking kamay. Tapos na kami maghapunan. Nagpapahangin lang ako saglit dito sa papag. Sumunod lang ito. Nais mo ba talaga? O dahil sa tingin mo'y kailangan ko lang ng kasama? Ani ko rito. Marahan kong hinaplos ang palad nito. Gusto ko. Gustong gusto ko. Sumandal ako sa matigas nitong dibdib. Huwag kang mag-alala. Kapag hindi mo na gusto, mauunawaan kita. Marahas na bumuntong hininga ito. Ang isang palad nito'y humahaplos sa braso ko patungo sa aking leeg. Umakit sa aking muka. Marahan nitong hinaplos ang aking pisngi, ilong at labi. Wala akong reklamo. Hinayaan ko lang ito na waring kinakabisa ang aking muka dahil sa ginagawa nito. Hindi ko pa naranasang mahulog sa ibang babae sa syudad. Ang mga kaibigan, kapatid at lolo ko lang ang mahalaga sa akin. Ikaw, kailan pa lang kitang nakilala ngunit nais kong manatili ka na habang buhay na kasama ko. Pag-ibig na ba yan, Ginoong Rafael? Naramdaman ko ang paninigas ng katawan nito. Pag-ibig? Siguro. Pero alam mo ba, noon ay hindi ako naniniwala sa salitang pag-ibig. Ha? Ginoong Rafael, bakit naman? Sabi ni Nanang ay iyan daw ang pinakamagandang salita na nabuo. Dahil ang pag-ibig daw ay napakasarap na pakiramdam na mararamdaman ng isang tao. Dahil ang pag-ibig ang sumira sa pamilya ko. Natigilan ako. Hindi ko alam ang dapat na isagot dahil hindi ko naman iyon naranasan. Wala ko sa lugar upang magpagaan ang loob nito sa ganoong usapan.
Huminto ito sa paghaplos sa aking pisngi. Bumagsak naman ang palad nito sa akin dibdib. Napasinghap ako pero hinayaan ko lang ito. Wala ka na namang suot na bra. Seryosong ani ng Ginoo. Patawad Ginoong Rafael, ako'y nagtitipid. Napabungis-ngis ang lalaki sa naging sagot ko. Mabilis nitong nababago ang emosyon nito. Rachel, sigurado ka na ba talaga na nais mo ako maging kasintahan? Tanong nito sa akin. Huminto sa paghawak sa akin dibdib. Ginoong Rafael, tiyak ako. Ewan ko lang sa'yo. Kasintahan na talaga kita? Naninigurong ani Ginoong Rafael sa akin. Oo naman. Basta ba sigurado ka na ayos lang na isang tulad ko lang maging kasintahan mo ha? Ngumiti si Ginoong Rafael sa kayumuko at inilapat ang labi sa aking noo. May kasintahan na talaga ako. Hindi ko man alam ang tunay na konsepto noon. Ang mahalaga ay may kasintahan na ako at nasa tabi ko ito ngayon. Ano ba dapat kong gawin upang mapasaya ang kasintahan ko? Inosenteng tanong ko rito. Agad na namula ang pisngi, tanga at leeg ni Ginoong Rafael. Saka ito nag-iwas ng tingin at napaayos ng upo. Wala. Waring hiyang-hiya na sagot nito. Ang ginawa ko'y sumampa ko ng tuluyan sa papag. Lumuhod ako. Ang kamay ay kumapit sa balikat nito upang kumuha ng suporta. Ang isang kamay ay sumapo sa pisngi nito. Wala. Ngunit pulang-pulang yung pisngi na wari ikay may nais. Ngunit hindi mo lang maibulala sa akin. From your Tagalog words, nakakalunod sa sobrang lalim. Inalalayan ako nitong umupo sa hita niya. Nangunyapit ako sa kanyang leeg saka sunubsob ang mukha sa leeg nito. Nais kong manatili na ganito, na malapit ka sa akin, na hindi na ako mag-isa. Bulong ko rito. Hindi ko tiyak kung naunawaan ito ang ibinulalas ko. Ngunit nais ko talagang isatinig iyon sa Ginoong nagbibigay ngayon ng pakiramdam na hindi na ako mag-iisa pa. Nandito lang ako, hindi ka na mag-iisa. Kahit saglit pa lang tayong dalawa na magkasama, ikaw na ang tahanan ko. Natigilan ako saka mabilis na nag-angat ng tingin dito. Biglang naguluhan sa sinabi nito. Ginoo, ako na ang iyong tahanan? Wala ka bang tahanan sa syudad kaya ka namundok? Namilog ang mata at hindi makapaniwala. Bakit nga ba ngayon ko lang iyon naisip? Natawa ang Ginoo sa sinabi ko. Nanulis ang aking uso, lalo't pinagtatawanan ako nito. Of course, meron. Malaki ang bahay ko sa syudad. Bakit mo pala ako naging tahanan? Mukha ba akong may bubong? May pinto ba ako na pwede mong pasukin? May higaan bang pwede mong higaan? Gulong-gulo na ani ko rito. Napakamod sa ulo si Ginoong Rafael saka pinisil ang aking ilong. Ikaw talaga? Ikaw na ang tahanan ko dahil pakiramdam ko'y binigyan mo ako ng pagkakataon na maging masaya ulit. Pero pwede kong patunayan pa rin na ikaw ang tahanan ko. Mabilis ako nitong binuhat saka inihiga sa papag. Nanlaki ang aking mata sa labis na pagkabigla. Ginoo, pwede kitang patungan. Nasa tinig nito ang panunodyo. Nangingislap ang mata sa kapilyuhan. Ang labi nito'y bahagyang nakaangat ang gilid. Malamig ang hangin dito sa labas ngunit sa pagkakadikit ng katawan naming dalawa ay waring hindi ko madama ang malimig na simoy ng hangin na madalas kong madama. Lalo na kapag nag-iisa. Pwede kong pasukin ang pintuan ng langit. Ha? May langit ba sa aking katawan? Maaari ko rin bang pasukin niyon upang makita ko ang aking magulang? Dugtong ko sa aking isipan. Napabungis-ngis ito sa kangumisi sabay salat sa aking gitna. Nakabuka ka ako sa harap nito kaya madali lang niyang nagawa. Ginoong Rafael, hindi ka kasya dyan. Bumunghalit ng tawa ang binata. Hala, hindi naman nakakatuwa ang sinabi ko. Ginoo, bakit tawan-tawa ka? Paano mo may papasok dyan ang sarili mo ha? Kahit taong bundok ako ay alam kong malabo magawa mo iyan. Ulo mo pa lang ay hindi nakakasya. Tom, I'm having a hard on. Dinig kong ani to. Ha? Dahil hindi ko naunawaan ay nagsalubong ang aking kilay. So cute. Ginoong Rafael, kahit ano pang Ingles na sabihin mo hindi ka pa rin kasya sa aking gitna. Sabay irap ko dito. Mukhang hindi makaunawa si Ginoong Rafael. Subukan lang natin. Binalot ng takot ang puso ko. Ginoo, ngayon na? Bigla akong natakot. Baka ikamatay ko yan. Baka dumiretso nga ako sa langit sa iyong binabalak. Sinabayan ko pa iyon ng iling.
Baka kasi nawawala na rin sa katinuan ng Ginoo kaya kahit waring imposible ay nais pa rin itong patunayan ng mga sinasabi nito. Tuwang-tuwa naman si Ginoong Rafael na inalalayan na ako para makaupo ulit. Saka ako pinabalik nito sa pagkakaupo sa hita niya, pabukaka paharap sa kanya. Pawis na kaming pareho. Alam ko sa sarili kong ako na naman ang mahihirapan. Nais ko na siyang angkinin ngunit alam kong hindi pa siya handa. Hindi pa rin ako handa dahil hindi ko tiyak kung kakayanin nga ba niya ako. Malayong ospital dito. Paano kung hindi nito kayanin ang kalakhan ko? Kailangan ko muna siyang maihanda. Ginoo, yung langit parang mas mauna ko makita. Nasa mainit na tagpo na kami pero para pa rin kaming nasa isang comedy show at kailangan ko lang pigilan ang tawa ko dahil pakiramdam ko ay mawawala ang momentum na binuo ko. Ginoo, may bituin ako nakikita. Waring wala sa sariling anito. Of course, bituin talaga yan. Inalalayan ko siyang tumayo. Tapos na Ginoo? Nakita mo ba langit? Tanong nito sa akin. Ang cute talaga ng babaeng ito. Oo, napaka-pink na langit. Napasinghap ito. Ginoo, alam ko ang mga kulay. Akala ko ba'y puti ang langit? Bakit naging pink? Takang-ani to sa kaniyo ko ang pagkababae. Waring sinisilip ang langit. Langit sa mga mata ko ang gitna nito. Baka nga. Ha? Ano ko rito? Baka nga talagang may mahika ka. Kaya kaya mo makita ang langit. Para matahimik na ito sa langit na usapan ay tumahutango na lang ako. Siguro nga, mahika iyon. Sang-ayon ko na lang dito. Mukhang wala din naman itong idea na kailangan ko ring maglabas dahil iniayos na nito ang sarili. Kaya naman nagpa siya akong ibaba na lang ang short sa harap nito. Hindi nito iyon pansin pero nang bahagya akong humakbang ay nakuha na noon ang atensyon ng dalaga. Ay, makabaging langit! May gubat! Napatakip pa ito sa bibig. Langiya, gubat daw. Ano bang klaseng gubat ito? Nagising ako sa katotohanan ng bahagya nitong pitikin ng aking noo. Salubong ang kilay ng Ginoo. Waring mainit na ang kanyang ulo. Ulo? Sa taas ba o sa ibaba? Napasinghap ako. Saan naman ang galing ang salitang iyon? Rachel! Waring hirap na ani ng Ginoo. Ginoo, may masakit ba sa'yo? Ang iyong pagkalalaki waring nag-iinat. Manghang-ani ko na makita kong gumalaw iyon. Salamat sa liwanag ng buwan at ng gasera namin. Nakita ko ang kamanghamanghang paggalaw noon. Langiya, nag-inat daw. Natatawang ani Ginoong Rafaela. Sa lubong ang kilay na tiningnan ko ito saka bumaba ang tingin sa pagkalalaki niya. Ginoong Rafael, nais mo bang tabasin natin ang magubat na parte? Tantanan mo ko sa ganyan, Rachel. Masakit ng puson ko. Dinig ko ang hingal sa tinig nito. Ano bang nais mong gawin ko? Hawakan mo. Nakikiusap na ang tinig nito ngayon. Gaya ng sabi nito'y hinawakan ko nga. Ginoo, matagal pa ba? Inosanteng tanong ko rito. True, malapit na. Hirap na anito. Nag-iinit na kaya itong palad ko. Tapos malapit na raw siya pero mukhang hindi naman. Ginoo, malapit na ba? Kahit hindi ko naman alam yung malapit or matagal na iyon. I'm so damn near. Napasinghap ako na may tumalsik sa mukha ko. Sa labi, talukap ng mata at ilong. Ginoo. Tulad noong nananaginip siya, tumalsik din iyong likido mula sa kanya. Nanlakang mata ko. Rachel? Hala, yung mga anak mo, Ginoong Rafael. Gulat na ani ko rito. Malakas na tumawa ang lalaki na titig sa akin ngayon. You're so funny, Rachel. Masyado mo akong pinapasaya. Anong masaya roon? Itinapon mo yung mga anak. Nakasimangot ng ani ko rito. Iiling-iling pa ako. Labag sa loob ang ginawa nito. It's fine, Rachel. Marami pa ako reserba. Aliw na ani to. Inayos na nito ang sarili. Pinagmasdan ko naman ang kamay ko. Ano na namang iniisip mo? Tanong nito sa akin. Nakakapagod ang iyong ginawa. Hindi ba sumasakit ang iyong palad? Ang iyong braso? Tanong ko dito. Of course not. Nagkibit ako ng balikat. Sabay buntong hininga. Buti hindi nagkakakalyo. Ay, halika na nga sa loob.
Ang cute-cute mo talaga. Binuhat ako nito. Mabuti na lang at nakakapit agad ako sa leeg nito. Hindi pa yun pagtatalik, tama? Hindi pa. Hindi ka pa handa sa bagay na iyon. Saka malayong ospital. Natatakot akong baka magkasakit ka at mahirapan tayong makarating doon. Nakakasakit ba ang pagsasanib ng dalawa? Yeah, kaya kailangan ready ka muna bago natin gawin iyon. Tayo lang ang gagawa nun, ha? Ngumiti ako dito at tumango. Tatandaan ko yan, Ginoong Rafael. Hinalikan nitong aking noo dahilan para ipikit ko ang aking mata. Pinakiramdaman ang kakaibang tibok ng puso ko ngayon. Himbing na himbing ang tulog ko. Katabi ko si Nanang nang humiga na ako kanina sa papag ko. LQ daw sila ni Tatang. Hindi ko alam kung ano yung LQ kaya tinanong ko pa ito kanina pero dahil sa malakas na tinig ni Tatang, ang himbing na tulog ko'y nasira na. Wala si Nanang sa akin tabi. Wala nga sabi. Kami lang na asawa ko nandito. Sigaw ni Tatang sa labas. Umalis na kayo. Mga dayo lang kayo sa aming lupain. Alis! Sigaw ni Nanang. Hindi ko ito narinig na sumigaw ng ganoon pero kahit hindi ko ito makita ay naiisip kong itsura nito ngayon. Ilabas niyo na kasi maganda niyong dalaga. Ayaw niyo bang ipatikim man lang sa amin ang biyaya na mula sa inyo? Nagtawanan ang mga dayo. Takot ang bumalot sa sistema ko. Napasiksik ako sa higaan dahil sa labis na takot. Ayaw ni Nanang at Tatang na lalabas ako sa tuwing may dayo. Hindi pumapayag ang mga ito na may ibang makakita sa akin. Takot sila na baka raw may mabighani sa angkin kong kagandahan. Tara na, baka wala nga talaga. Tinig ng isang lalaki. Sunod ay mga yabag ng kabayo palayo. Narinig ko ang nagmamadaling yabag ni Nanang. Pumasok ito sa aking silida. Agad akong gumapang para lang mayakap ang ina. Pinunasan nito ang luha ko. Takot na takot ako. Hindi lang para sa aking sarili. Takot ako para din sa seguridad ng aking mga magulang. Tayo na. Alo nito sa akin. Sinasabi ko na kasi sa'yo, huwag ka magpapahalata sa palengke nung wari may anak kang babae dito, Nang. Naluluhang ani Tatang. Ang laki ng katawan ng Tatang ko. May hawak din itong itak pero kapag ang pinag-uusapan ay seguridad ko'y malambot ito. Takot ito na mapahamak ako at si Nanang. Anong magagawa ko? Kailangan ng mga damit ng ating anak, Tang. Naluluha na ring ani ni Nanang. Patawad po. Dahil sa akin ay malungkot at natatakot kayo ngayon. Luha ang ani ko rito. Anak, para sa'yo gagawin namin ang lahat. Mahal na mahal ka namin. Wala kang kasalanan kung may mga demonyo sa paligid. Kapag ganoon ang sitwasyon, ay huwag na huwag kang lalabas. Naunawaan ko po. Humihikbing ani ko rito. Rachel! Paulit-ulit kong niyuyugyug ang dalagang nasa bisig ko. Humihikbi ito samantalang tulog naman ito. Nang! Napabalikwas ito ng bangon. Naghabol ng hangin saka takot na tumingin sa akin. Ginoong Rafael? Takang ani Rachel na nagpunas ng luha gamit ang palad. Ako nga. Bakit? Anong napanaginipan mo? Ang nanang mo ba? Tanong ko rito. Mabilis naman itong tumango. Patawad. Nagambala ko yung pagtulog. It's fine. Come here. Odyo ko dito na humigang muli at pag-unanan ng akang braso. Humiga naman ito at mabilis kong niyakap. Patawad ulit. Matulog na tayo. Ayaw mo bang i-share kung anong napanaginipan mo? Marahan kong hinaplos ang buhok niya. Napanaginipan ko si Nanang at Tatang noong minsan may mga dayo. Nagtalo sila habang nakakubli lang ako sa silid kong ito. Takot na takot ako nun. Malungkot ang tinig nitong kwento. Humigpit ang yakap ko rito. Ayaw mo ba talagang bumaba ng bundok at sa syudad na manatili? Tanong ko dito. Baka sakali lang naman na magbago ang isip nito. Paano sila Nanang at Tatang? Paano ang kapayapaan sa dibdib na nakukuha ko sa lugar na to? Hindi mo ba talaga makukuha yan sa city? Hindi. Malabo ko makuha yun sa ganoong lugar. Ayoko ng magulong lugar. Dito lang ako. Masaya ko rito. I understand. Bulong ko sa kamarahang hinaplos ang buhok nito. Mas nauna itong nakabalik sa pagtulog. Pinagmamasdan ko lang ito na hindi maiwasang malungkot para rito. Alam kong darating ang panahon na kakailanganin ko pa rin bumaba. Ayaw mong bumaba para sumama sa akin? Paano na tayo? Usal ko. Matanda na rin ang lolo Jesus namin ni Bianca.
Walang interes ang kapatid ko sa business lalo't maayos ang karera nito sa modeling. Ako lang ang inaasahan ni Lolo na sasalo sa negosyo kapag nagretiro na ito. May mga negosyo din akong sarili na kailangan ng atensyon ko. Hindi pang habang buhay ang pananatili ko dito, alam ko iyon. Niloloko ko lang ang sarili ko kung sasabihin kong panghabang buhay ang lahat ng ito dahil hindi. May buhay din ako sa ibaba na naghihintay sa pagbabalik ko.